pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa lahat ng kabutihan walang sawang mong ginagawa sa buhay po namin. At sa biyaya, Ama, ng muli ng pagtitipong ito, upang kami, O Diyos, ay sama-sama magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na saan man damo ay naroon at buong puso po kami nananalig at nananampalataya. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa bansa po ito. Dalangin namin, O Diyos, pagpalain mo ang buong taon na ito, dakilang Diyos namin nasa langit. Maghari ka, O Diyos, sa bansa ito. Samahan mo po kami, Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, Ama, ang buong taon po ito ay patuloy mo amang ipagkaloob sa bansa ito, Diyos, ang mabubuting bagay na aming kailangan dakilang kasyalan. Salamat, dakilang Diyos namin nasa langit. Buong puso kami nananalig habang ikaw ang Diyos na naghahari sa lugar po ito, Ama, sa dako po dito sa bansa po ito. Kami po'y nananalig, O Diyos, na ang lahat ng mabubuting bagay o pagpapalang iyong pinangako ay dadaloy sa aming buhay. May Diyos na dinidig sa amin sa dako ito at tutugon ang aming mga kahilingan araw-araw sa ngalan ng Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig.
Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawan ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ito ang salita ng Diyos. Papalihan natin ang Panginoon. Sige po, pwede naman sila ito. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang dahil at dumating na naman yung araw na kung saan ang pagpapala ng Diyos ay tumatawag sa atin. Amen? Sa pamamagitan ng salita po ng Diyos na ating pinapakinggan at higit sa lahat, sa pamamagitan ng kung saan ang Diyos ay nakakasama mo natin sa dako po ito. Amen? Nasa ating mga kapatid sa panahon po nito, natatanaw naman natin at nakikita at nararanasan sa paligid kung gaano nakasama ang mundong ating kinaroroonan. Amen? Dito sa atin, habang kayo dito sa bansa na to, sa Hong Kong, hindi nyo masyado na nakikita o mali, nababalitaan lang. Kung ano nangyayari, lalo na sa bansa po natin, kung ano mga kasamaan na umiiral, na kung saan mga kapatid ay makikita po natin ang nagiging bunga po nito ay maraming tao na apektuhan, maraming tao na nasisira o naghihirap ang buhay. Amen? Dahil minsan sa mga pag-iral ng mga hindi magaganda po na sa ating po paligid namin sa Panginoon Jesus. Na sa ating po ngayon mga kapatid, sa ating Panginoon Jesus Cristo. Sa panahon po nito na alam po natin na kapag umiiral ang kasamaan, nawawala doon ang pagkilos ng Diyos. Amen? Kasi ang Diyos po hindi natin nakakasama sa mga ganito, mga pangyayari o nagiging kaganapan. Amen? Na kapag puro kasamaan, puro na kung saan umiiral ay hindi na mapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, alam natin ang Diyos ay wala po sa dakong iyan. Amen? At habang wala ang Diyos sa lugar po na yan, walang pagpapala na pwedeng dumaloy sa buhay natin ayon sa pangako ng ating Diyos. Amen? Kaya ang tao darating ang panahon na kung saan ay sisikapin ang taong mabuhay ayon sa kanyang sarili at hindi naaasa pa sa biyaya po ng Diyos. Na kung anong umiiral sa paligid, doon aayon ang buhay po ng tao. Amen? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo, sa taon po ito, ipanalangin po natin na ang taon po ito ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Dahil kapag ang taon na ito ay napuno ng pag-ibig po ng Diyos, alam po natin mapapawi ang suliranin. Amen? Sapagkat kung saan naghahari ang pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay nakakasama po natin. Naruroon ang Diyos dito mga kapatid, kaya magpapawi ang maraming suliranin kapag napuno po, kapag ang taon na ito ay mapuno ng pag-ibig po ng Diyos, iiral ang mabuti. Amen? Iiral, mararanasan natin ang kabutihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mawawala lahat. Amen? Walang magdalaho. Amen? Walang magpumutang. Wala na rin magpapautang. Bakit? Kasi walang magpumutang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus Cristo. Dito ba? Na kung saan ang pagiging sa ating Panginoon Jesus na
iyan. Kapag ang Diyos ang naghahari at panalangin po natin na ang taon po na ito ang puno ng pag-ibig po ng Diyos. Amen? Lahat ng may utang makakalaya. Amen. Ito kailan naman tayo ng utang. Amen? Lahat po tayo po mga kapatid sa ating Kristo Kristo na kung saan ay may mga taong gumagawa sa atin ng kabutihan na tinatanaw din natin yung utang. Amen? Na kung saan ay magantihan din natin sila ng kabutihan na lalapat natin gawin mo sa kanila. Kaya kapag ito ang pag-iiral sa puso po ng tao na kung saan lagi natin tinatanaw sa buhay po natin ay yung kabutihan na kung anong kabutihan ginagawa sa atin ng ating kapwa, kabutihan din maibalik po natin sa kanila, ang Diyos ay makakasama natin sa taong po ito. Purihin po natin ang ating Panginoon Yesu Kristo. Walang iiral na kasamaan. Amen? Bagos kabutihan ang iiral. Bawat isa ay magiging pagpapala sa isa't isa. Amen? Kaya sabi natin dati kahapon, sabi niya, lahat ay magiging kaibigan. Amen? Diba? Kaibigan na malapit, madaling lapitan. Diba? Mahirap utangan. Pero hindi na yan lulubogin ng Lord. Amen? Lulubogin ng Lord, lahat po ay makakaalala ano bang suliranin po natin mga kapatid dahil pupunuin tayo ng Diyos ng mabubuting bagay na ating kailangan sa taong po ito. Purihin natin ang Pwede Jesus. Iisa ang pinagmumula ng pag-ibig. Iisa ang pinagmumula ng pag-ibig. Ang tanging pinagmumula ng pag-ibig po ay ang ating Diyos lamang. Amen? Ang ating Diyos lamang sapagkat ang sabi po dyan ay ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Makita natin sa panahon kasi na to na kung paano umiiral yung kasamaan. Siraan dito, siraan doon. Amen? Ang problema nito minsan mga kapatid, mismo yung mga Kristiyano, nag-iisa kayo. Amen? Sa mga issue na kung saan siraan na lang dito, siraan doon mga kapatid sa ating Yesu Kristo. Na sa kabila dapat tayo mga Kristiyano, dapat po ay namamagitan sa pamagitan ng ating mga panalangin. Amen? Manalangin po tayo para kung saan yung mga wala dyan sa umiira na wala sa kaayusan ay patuloy magkaroon ng kaayusan. Ang problema minsan sa atin tayo mismo, amen, na dito na nakikinig ng salita ko ng Diyos, pero minsan yung ating mga salita ay nakakasulat din sa ating kapwa. Amen, na hindi dapat po yun iiral na kapatid. So, balik kapag pag-ibig ng Diyos, ang sabi nga po dyan, ang pinagmumulan ng pag-ibig ay ang Diyos naman. At pinasabi sa ating binasa, ang pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos ay kumikilala sa Diyos. Ang tanging kumikilala sa ating Diyos, kinikilala niya ang kabutihang ginagawa ng Diyos. Amen? Kinikilala niya ang kabutihan na ginagawa ng ating Diyos at yung kabutihan na yan na kinikilala niya, yung kabutihan ng Diyos na yan ay kabutihan din na kung saan natututunan ng tao ito na gawin sa kanyang buhay. Na sa ating bilang mga mananampalataya, isa ating hangarin. Ang daigdig po na ito nais ng Diyos mapuno ng kabutihan. Amen. At ang tanging pag-asa para mapuno ito ng kabutihan ay walang iba kundi ang mga kumikilala sa Diyos. Sabi ko nga nung nakaraan sa aking mga pag-aaral, sabi ko nga, sino po ba iba? Tayo po ay tawag po nito. Ang sabi nga, tayong lahat ay nakaharap sa isang hukuman. Amen? Na ang sabi po, bilang nakaharap sa isang hukuman, ang tanong ay, sino yung hukum? Diba? Sino yung inuusi? Sino yung taga-usi? Amen? Ayan. Tinan po natin, ang sabi nga, sino yung inuusi? Sino yung taga-usi? Diba? Sa mundo ito, sino ang inuusi?
Diba? Ang inuusig, di po ba ang Panginoong Jesus? Ang inuusig ang Panginoong Hesus Kristo. Ang taga-usig, si Satanas. Amen? Ang taga-usig, si Satanas. Tayo yung saksi sa panig ni Hesus Kristo. Tayo yung saksi sa panig ng ating Panginoong Hesus na kinakailangan na mapatunayan po natin kanino sa hukom. Amen? Sa hukom, yung ipinaglalaban ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano yung ipinaglalaban ng Panginoong Hesus? Ang ipinaglalaban niya ay dapat na siya ay kilaning Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng tao. Amen? Dapat sa magkilanin ng lahat ng tao na dapat na kilaning Panginoon tagapagligtas. Tayo yung saksi sa panig ng Panginoong Hesus. Sino yung hukom? Ang hukom yung mundo. Amen? Itong sagutan yung hukom, yung mga tao hindi mananampalataya. Amen? Na gustong patunayan ni Satanas sa mundo kong ito, kapalit ko si Kristo sa sanlibutan. Ito ba? Para tayo iligtas lahat. Gustong patunayan ni Satanas sa mundo kong ito na si Kristo po ay hindi karapat-dapat tanggapin tagapagligtas, hindi karapat-dapat kilaning Panginoon. Amen? Yun ang gustong patunayan ni Satanas sa mundo kong ito sa mga tao na kung saan ayaw po ni Satanas na kumilala sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon. Pinapatunayan na hindi dapat kilanin si Kristo Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Sino yung saksi ko para magiging karapat-dapat kilanin ng mundo kong ito? Si Jesus Kristo Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay? Tayo. Tayo kumilala kay Kristo. Amen? Dapat mapatunayan natin sa kanila na dapat lang kilanin ng buong mundo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sa anong paraan? Diba? Yung ating katulong para mapatunayan yan, ang banal na Espiritu. Amen? Ang banal na Espiritu ang nagdadala sa atin sa kalooban po ng Diyos para na kung saan magawa natin ang mabuti. Amen? Na sa pamamagitan ng ating mga ginagawa ng kabutihan, mga kapatid, nakita ng mundo ang pagbabago sa buhay ng isang tao na ipag-isa sa ating Panginoong Hesus Kristo. Wala pa tayo sa hukuman ng Diyos, sa hukuman pa lang tayo ng mundo. Amen? Kaya kita niyo po, di ba? Maraming minsan mga Kristiyano, mapagkilala ng Katoliko, sabi mo, halika, lalo ka sa gawain ni El Shaddai. Di ba? Report tayo sa gawain, halimbawa dito tayo nagtatalo-talo. Hindi na yung babalik, bakit may hatol na siya sa atin? Amen? Di po ba? May hatol na siya na kung saan hindi totoo na kung saan ang mga anak yan ni El Shaddai ay nagmamahalan o pinaghaharian ng pag-ibig kasi nagtatalo-talo sila. Hindi totoo na kasama nila ang Diyos. Amen? May hatol sila mga kapatid, sila yung hubog na kung saan dapat makumbinsin po natin sila para kinanling si Kristo Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Palampakan po natin ang ating Panginoon si Kristo. Kaya dito po mga kapatid sa ating Panginoon Jesus, ang sabi po dyan, ang tunay na pinaghaharian po ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen? Anak ng Diyos. Kanino kang anak? Tanong ko nga sa kapatid mo. Di po ba minsan may mga biro, sabi ng biro, ang sabi ng bata, nag-aaway yung kanyang mga magulang, ang sabi po ng nanay niya doon sa tatay niya, imonyo ka. Sabi ng nanay niya, ng tatay, ikaw, imonyo ka rin. Ang tanong ng bata, sino kaya? Kung yung mga tatay niya ay kayo, yung mga magulang niya, o nga naman, sino nga naman siya? Di po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon si Kristo. Tayo po, pinakailangan sa mundo po ito, na kung saan pinag-aharian ng pag-ibig po ng Diyos, ang sabi po ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya dapat mapatunayan natin sa mundo po nito, mga kapatid, na mayroong Diyos talaga
sa pamamagitan ng mga kabutihan ginagawa niya sa buhay natin at sa pamamagitan din ng kabutihan ginagawa natin sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi naman magpupuno ng kabutihan mo yung mundo po ito, kundi sa pamamagitan din ng mga taong gagawa ng mabuti. Amen? Sa pamamagitan ng mga taong pinaghahalian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, sumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Amen? Pag sinabing alagad ko, maging alagad ko ang lahat ng bansa, magiging tagasunod ko ang lahat ng bansa, ang lahat ng tao sa daigdig po nito. Kung lahat magiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mag-iisip pa kayo gumawa ng mabuti? O gagawa ng masama sa kanyang kapwa? Wala na. Amen? Kung nag-iisipin ng bawat isa, ay kung ano mabuti na dapat natin gawin. Kapag pinaghaharian ka ng pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, sumasayo ang Diyos. Amen? Sumasayo ang ating Panginoong Jesucristo. Sumasayo ang Diyos, nananahan sa iyo ang Diyos. Diba? Kung tatanawin mo sa iyong kapwa kasi Kristo'y nasa Kanya, hindi ka ba matatakot na saktan niya? Amen. Siguro matatakot ka. Amen? Dahil alam mo na sa Kanya ang ating Panginoon Jesucristo. Alapakan po natin, kapurihan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Ano ba ang magandang layunin ng Diyos? Bakit kinakailangan nais ng Diyos yung Kanyang pag-ibig po mga kapatid na niya sa atin ang Kanyang pag-ibig at ang pag-ibig po na yan ay patuloy po na kung saan siyang manahan po sa atin. Ang sabi po dyan, dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, ang sabi po pinagkaloob po sa atin Diyos ang Kanyang anak, sinugo niya para po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay Siyam, sinasabi po dito ng salita po ng Diyos ay ang ganito. May sinabi po ang ating Panginoong Jesucristo, may sinasaad po ng ating Panginoong Jesus kung sino po yung kahabag-habag na nabubuhay po sa daigdig po na to. At sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata Siyam, talata 13, humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang sabi ng Panginoon Jesus, unawain ninyo kung ano ang kahulugan nito. Ang sabi ng Panginoon Jesus, habag ang nais ko at hindi hain. Naparito ako hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Sino po yung ninanais ng Panginoon sandali na yan na natatanawa niya na kinakailangan ang habag? Amen? Kinakailangan kahabagan. Ang sabi niya po dito, ang kinakailangan ng habag ng Diyos at tao na bubuhay ng kahabag-habag at kailangan ang habag ng Diyos ay ang tao makasalanan. Amen? Tao makasalanan na makikita po natin dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang ating Panginoon Jesus nakisalo sa mga makasalanan na ang sabi ng mga tao sa kanyang paligid, bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan? Nakita niyo po yung salitang iyon? Bakit siya nakikisalo sa mga makasalanan? Para baga pinapakita po dyan, pagdating sa pagiging makasalanan, ang isang taong makasalanan ay pinagkakaitan ng pagmamahal. Amen? Pinagkakaitan ng pagmamahal. Ang sandali po na yan. Subalit ang ating Panginoon Jesucristo, ang sabi niya, yung mga tao ito ang nangangailangan ng habag. Amen? Sila yung nangangailangan ng habag. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, ng sandali po na yan, ang sabi po, naparito po ang ating Jesucristo na kung saan ibinigay sa ating sinugo ng Diyos para ihandog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Madali bang mahalin ang taong nagkasala? Hindi ganun kadali. Amen? Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sila yung nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos.
Amen? Kaya kung ang pagmamahal ng Diyos o ang pag-ibig meron ng Diyos ang siyang naghahari sa puso po natin, tulad po natin, anuman ginawa natin kalapas-tanganan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at nagawa niya tayong patawarin, magagawa din natin patawarin ang tayong kalapas sa ating. Amen? Kung ang pag-ibig ng Diyos ang siyang naghahari po sa atin. Amen? Mahirap hindi ka kadali na kapatid. Pero, sabi nga, kung kasama mo ang Diyos, ba't hindi mo magagawa? Walang imposible sa Diyos. Amen? Diba? Minsan nananalangin tayo, pero hindi ko talaga matanggap yung taong iyan. Ayaw ko talaga sa Kanya, Lord. Hindi po ba? Pero minsan nananalangin ka, Lord, alam ko hindi itong kalooban mo. Diba? Ang kalooban mo, matutunan ko yan mahalin. Diba? Dahil hanggang natin makasunod sa kalooban ng Diyos ang dalangin natin, Lord, hindi ko magawa, tulungan mo ako para magawa ko yan. Diba? Hindi para sa iyo kundi para sa ating Diyos. Amen? Kundi dahil sa ating Diyos, magagawa, magsisikapin natin, magawa ko yan, tanggapin ang tao ko yan. Dahil alam ko natin kung paano tayo minahal ng Diyos, dapat gawin din natin yan sa ating kapwa. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Hindi ka naman kung sa Diyos na gawin niya kung hindi yan ipinadama sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya tingnan niyo lang po si Jonas. Siguro narinig yung tungkol kay Jonas. Hindi po ba? Si Jonas. Nung pinapunta sa Ninive po si Jonas. Diba? Naasabi po na ang nais po ni Jonas lahat ng taga-roon ay magunaw na, mamatay na lahat. Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pinatawad sila sa kasalanan nila. Na kung saan dapat sa loob ng 40 araw, nakatakda na dapat, nakatakda na nagunawin ang lugar na yun. Pero nagsisi po sila, pinatawad sila ng Diyos, hindi tinuloy ng Diyos yung tanong iyon. Ikinagagalit ni Jonas yun. Amen? Ikinagagalit ni Jonas yung nangyari na yun, ginawa ko ng Diyos. Pero bago po iyon, mga kapatid, gawin ng Diyos sa Ninive po, yung pagpapatawad na yun, si Jonas pinatawad ng Diyos. Diba? Nung si Jonas ay sumunod sa kalooban po ng Diyos, nung itinapon siya sa dagat, doon sa ilalim ng dagat, dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Diba? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Ang sabi ni Jonas, bago siya itapon, ang sabi niya, may malaki akong nagawang kasalanan sa Diyos. Alam niya, kasalanan yung kanyang pagsuway. Yung hindi niya pagsunod, pero kahit sa naroon sa ilalim ng dagat, dininig po siya ng Diyos. Pero hindi po nakita ni Jonas yun. Na bago patawarin ng Diyos sa pamamagitan niya ang bayan ng Ninive po sa ilang kasalanan, pinaranas po na kay Jonas ang pagpapatawad ng Diyos. Nang sa ganon, yung ginawa sa kanya ng Diyos, dapat niyang gawin doon sa bayan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya kahit isang dali niya sa kulihumihang bahagi ng aklat ni Jonas, anong pangungusap sa kanya ng Diyos? Ang sabi sa kanya ng Diyos, yung puno na yan, namatay yung puno na yan na wala kang pinaghirapan dyan. Kusang tubo po yan, pinatubo ko para magpulingan ka. Ngayon, ang matay yung puno na yan, nalungkot ka. Sabi niya, ako pa kayo hindi malungkot sa kalalagayan ng bayan nito. Amen? Ako pa kayo hindi mahabag sa kanila sa kanyang kalalagayan. Kaya ang kahit sa huling sandali ng aklat ni Jonas, ang Diyos yung sandali na yan, pinipilit na kung saan ihangin ang puso ni Jonas na matuto magpatawad tulad ng ginawa sa kanya ng Diyos na pagpapatawad. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Malakas na pagmumingin po sa Diyos. Nakita ko lang sa kanya natin, hindi naman ang Diyos ang lumayo sa atin, tayo ang lumayo sa Diyos dahil sa kasalanan na ating ginawa. Pero dito ang Diyos ang pinapakita dito, ang Panginoon Jesus ay nakikisala doon sa mga makasalanan. Amen? Nakikisala sa makasalanan ng ating Jesucristo. Ipinapadama ng ating Panginoon Jesucristo sa mga tao na doon makasalanan. Ang Diyos ay hindi malayo sa kanila. Tao lang ang naglalayo sa kanila. Amen? Pero ang Diyos kailanman hindi tayo nilalayuan. Kahit anong kasalanan ang ating nagawa, mga kapatid, sa sandali na ikaw ay magpakababa, dumalangin at humingi ng kapatawaran sa ating Diyos, andyan ang Diyos, handa kang patawarin agad. Amen. Bukas ang kamay ng Diyos
naririyan siya sa atin. Amen? Kahit na iwan ng Lord, nandiyan, sunod pa rin siya ng sunod sa iyo. Amen. Na oras na sandaling ikaw lumingon. Amen. Darating din naman kasi dumarating sa punto mga kapatid, yung ating maniyatahan minsan may hangganan. Amen. At kapag dumating sa hangganan, anong gagawin mo? Hindi babalik. Amen. Kapag umalik ka, ang Diyos na sumusunod sa iyo, makikita mo. Makakaharap mo ang ating Paiso Kristo. Kailan bumabalik ang tao kapag sinabi na wala na siyang magagawa, saka na maaalala ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kahit anong lawak ng langit, amen, minsan hindi nakikita ng tao ang langit. May kasabihan, minsan kung kailan nakatihaya na, saka nakatatanaw ang langit. Tarinig niyo po, ibig sabihin kung kailan may sakit na, nakahiga na lang, wala na magagawa, saka lang nakikita na mayroong langit, mayroong Diyos na naririyan para sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoon na Kristo. Lalakas na lakas na pagpuri para sa ating Panginoon na Kristo. Ang ano ba po ang sabi ko dyan ang maging sa ating binasa, ang salita po ng Diyos na ito, sabi po ay, napalito po siya ibinigay sa atin para tayo bigyan ng buhay. Bigyan tayo ng buhay. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kabanata po 15 talata 6, mayroon po yung doon inilalarawan na kapag ang isang sanga ay naputol, napahiwalay sa puno, ang sanga na ito ay natutuyo. Amen? Natutuyo. Nawawalan ng buhay. Kaya sanga na yan ay iginagatong na lang yung sanga po iyan. Na tayo po ay dahil sa kasalanan, yung buhay na galing sa Diyos, nawala po sa atin. Nawala po sa atin. Kaya ang buhay na pumasok sa tao ay ang buhay ng kasalanan. Amen? Buhay ng kasalanan. Yan, sabi ni San Pablo, nung ang buhay na ito, ang naghahari sa kanya, nananahan sa kanya, ay ang kasalanan. Ang sabi ni San Pablo, hindi niya kaya gumawa ng mabuti. Amen? Kapag ikaw may ginagawang kasalanan, at yung kasalanan mong ginagawa ay pinakikialaman, natutuwa ka ba? Di ba hindi? Anong ginagawa mo? Pwede gawan din. Amen. Ang hindi maganda, yung tao pakialamero sa buhay mo. Tama. Diba? Kasi bakit po, hindi mo magawa ng mabuti, hindi mo magawa yung mabuti, kasi ang nananahan sa iyo ay kasalanan. Kasalanan na kung saan ay dinadala tayo sa kasamaan, sa paggawa ng kasamaan. Yung buhay na galing sa Diyos, na siyang nagdadala po sa atin sa kabutihan, na siyang nagiging daan para maghari sa atin ang kabutihan ng Diyos, yun ang nawala sa tao. Amen? Yun ang nawala sa tao. Kaya, tingnan lang natin, alam naman natin na ang nais ng Diyos matuto tayo ng patawad. At ito ay mabuting gawain. Mabuting gawain ng magpatawad. Parang hindi pa kayo nagpatawad. Parang may galing pa kayo . Diba? Mabuting gawain ng patawad. Nagawa natin yan. Nung dumating na sa punto sa buhay natin, tinanggap natin si Kristo. Amen? Nakita natin na napakagandang gawain ko yan. Napakabuting gawain ko yan. Amen? Kaya natututunan natin gawin ko yan kasi naghari na sa atin ang pag-ibig na galing po sa Diyos. Ito yung buhay. Kapag yung buhay na galing sa Diyos ay sima sa atin, magbubuhay din sa puso natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya yung mga ginagawa mo noon na masama, yung ginagawa mo noon ng kasalanan, mga kapatid, na alam mo man dahil sa ginawa mong kasalanan yan, may mga tao na aapektuhan, may mga tao na sisira ang buhay, yung ginagawa mo. Diba? Yung mga tao na dati wala kang pakialam, kung masira ang buhay mo nila, dahil sa ginagawa mong kasalanan, sa ginagawa mong masama, kapatid, ngayon, anong ginagawa mo? Iniiwan mo na yung kasalanan iyan. Amen? Iniiwan mo na yung kasalanan
para po sa kanila. Kaya nagagawa na natin, iwan po, minsan yung kasalanan na siyang umiiral po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na ang Panginoong Yesus ay muling na buhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. At ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, ay hiningahan niya ang kanyang mga alagad sa ito. Amen. Hiningahan niya at ang sabi ng Panginoong Kristo, tanggapin yung Espiritu Santo. Yun yung buhay na hiningahan ng Diyos kung ang tao likhain ng Diyos. Ang tao wala ng buhay, kundi inubog ng Diyos para magkaroon ng buhay, hiningahan ng Diyos. Amen? At yun yung buhay na ang sabi po mga kapatid, ibinabalik sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Yun ang buhay. At yung buhay na yan na galing po sa Diyos, yan yung buhay na may saan kinikilala sa langit. Amen? Kaya tayo nagiging anak ng Diyos kasi sumasayo yung buhay na galing sa Diyos. At yan yung buhay na kinikilala sa langit. Amen? Naniniwala ba kayo kinikilala kayo sa langit? Sino naniniwala na siya kinikilala sa langit? Diba? Kasi kung hindi tayo kinikilala sa langit, pa tayo mananalangin. Diba? Ba't ka lalangin sa tao hindi mo kilala? Diba? Mas panatagang loob mo kapag ang taong lalapitan mo, kilala mo. Di ba? Pero kapag hindi mo kilala, hindi ka basta-basta lalapit mo. Iyan. Diba? Ngayon din, tayo din po nananalangin ang ating tinatawagan yung ating Ama sa langit. Amen? Paano mo siyang kikinalin Ama kung alam mo hindi ka niya kilala? Amen? Okay lang kahit pag-usan na. Palapakan mo natin ang ating kailangan sa Kristo. Kaya sabi po, sa aklat ng Pilipo sa iyang sabi, tayo kanyang kilala nilikha sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Kung tayo kilala ng Diyos nilikha sa pamamagitan ng ating Yesu Kristo, yung buhay natin na mayroon po ang taong bigay ng Diyos na nawala sa taong ang tayo magkasala, ibinalik sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating ugnayan sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kung paano yung isang sanga ay nananatili sa puno at yung sanga na yan kapag dapat nananatili, taglay niya ang buhay na galing sa puno, inilalarawan ko na si Kristo ang puno, tayo mga sanga, at sa pamamagitan ng ating Yesu Kristo, ang buhay natin ay nakaukay na ngayon sa Diyos. Purihin po natin ang ating Yesu Kristo. Kung ang buhay mo ay nakaukay sa Diyos, kung ikaw ay hindi pa nakaukay sa Diyos, sinikap ng Diyos na ang buhay mo maabot para maiugnay po sa Kanya. Amen? Para maiugnay po sa kanyang mga kapatid, ngayon pa kayo nakaugnay na pababayaan ka ng Diyos. Amen? Kaya minsan ako nagninilay, makarinig ako ng pupok ng martilyo, buhat sa malayo, may taong gumagawa ng bahay sa gitna kami ng bukid. May naririnig akong pagpupok ng martilyo. Sabi ko, Lord, pagpupok ba yan ng martilyo buhat doon sa taong gumagawa ng kanyang tahanan, ng kanyang bahay? Tinig mo ba yan? Kung tinig mo yan, mangusap ka sa akin. Kung di ba maging tinig ng Diyos yung pupok ng martilyo yun? Pero yun naman ang aking dalangin. Lord, kung tinig mo yan, mangusap ka sa akin. Daming tanong, mati, paano nabubuwag isang tahanan? Sabi ko sa gitna ng pag-ugnay-ugnay ng bawat bahagi, paano na yung ugnay? Sa gitna ng bukid, yung ginagawa niya yung bukid, hindi naman bunggal ng bahay, kubo, Kaya sabi ko, pinag-uugnay-ugnay sa gitna ng tao. Ang sagot ni Lord, kaya nga ako nagpapako para magkaroon tayo ng ugnay. Purihin natin. Sino naman sa pero napakaliwanag na ipinarating sa ating Diyos ng ating Yesu Kristo. Kaya siya nagpapako sa Diyos para tayo magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Purihin po natin ang ating Yesu Kristo. Si Hari Iskayas po, alam po natin, siya ay hari na kung saan dumating po sa punto si Hari Iskayas ay nagkaroon ng karamdaman. At isang propeta ng Diyos ang pinapunta sa kanya, sinabi ng propeta sa hari ko na to, na ang bilin ko ng Diyos, iayos ko na ang lahat mong habilin. Dahil hindi ka na gagaling, mamamatay
kabutihan. Amen? Pero napakaganda kasi bakit? Bago siya mamatay, ang totoo niyang mensahe ng Diyos na mamamatay siya. Amen? Kapag sinabi sa iyo ng Diyos, kukunin na kita mamaya. Alam naman magmatigas ka pa, siguro lahat ng kasalanan na ginawa mo, talagang pagsisisihan mo para ihanda sa inyo para humarap sa Diyos. Di po ba? Ganun siya, Hezekias, dumating sa kanya yung mensahe ng Diyos. Ang sabi, sa pita ng propeta, ipinarating sa kanya, hindi na siya tatagal ang buhay niya. Mamamatay na siya sa kanyang karamdaman. Pero alam niyo po anong ginawa ng hari nito matapos tanggapin yung mensahe niyon? Nanalangin, umiyak. Umiiyak sa harapan, umiiyak kung dumadalangin siya. Na kung saan dali na yan, humihiling pa siya sa Diyos. Na kung sabi po, narinig ng Diyos ang kanyang pag-iyak. Amen? Asan ba ang Diyos? Sa langit. Pero narinig yung dalangin, yung pag-iyak niya. Bakit narinig yung pag-iyak niya? Kasi may kumikilala sa kanya sa langit. Amen? Anak ka ng Diyos. Amen? Taglay mo yung buhay na galing sa Diyos. Nung mawala sa iyo yung buhay na galing sa Diyos, hindi ka niya pinabayaan eh. Amen? Iniligtas ka pa rin ng Diyos. Ngayon pa kaya, ibalik na sa iyo yung buhay na yan. Ngayon pa kaya, may ugnayan ka na sa Diyos. Pababayaan ka ng Diyos. Mararanasan mo lang kapatid yung kakulangan sa buhay mo kapag ang buhay mo inilagay mo pa sa ating Panginoon. Amen. Kapag binigay pa natin sa kanya ang buhay kasi doon mo mararanasan. Pero ito mga kapatid, sabi ko dito, itong maging dalangin natin sa taon na ito, punuin ng Diyos ang taon na ito, habang tayo narin ito sa bansa ito, ng pag-ibig ng Diyos, nang sa ganon yung kabutihan ng Diyos, ang patuloy po natin maranasan habang tayo narin ito sa bansa ito. Purihin po natin ang ating Panginoon malakas na papuri para sa Panginoon ito. Amen. Anak ng Diyos. Kung mga magulang mo dito sa lupa, hindi kaya ibigay ang pangangailangan mo, meron pa sa taas. Amen. Meron pa sa taas. Share yung sister kanina, hindi ko ba nakakapes? Diba? Nung niya ibalik ang buhay niya kay Lord, pinabayaan na siya. Hindi. Amen? Pero kung sinasabi niya, dumating ang oras na umagpat siya sa Lord, amen? Naranasan niya yung hirap. Naranasan yung pabigatan. Pero nung muli niya ibalik ang buhay ng ilapit sa Panginoon Jesus, yung mga hindi niya inaasahan, dumadaloy siya buhay niya. Purihin ko lang ang Panginoon Jesus dahil nakalaan sa ating laman ang kamay ng Diyos. Huwag ka lang lumayo sa kanya. Amen. Kaya dahil po dyan, sa kabutihan po iyan ng Diyos, mga kapatid, na ginawa po sa atin, at sabi po sa ating binasa, dahil mga minamahal, yaman ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yaman ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo mag-ibigan. Amen? Sabi, yaman ganon kadakila, kamahal ng Diyos, at sabi ng Diyos, dapat din tayo mag-ibigan. Amen? Pangalawa, sabi ko dito, sa ating binasa, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero ang Diyos na hindi natin nakikita ay nasa sa atin kung tayo mag-ibigan. Kung saan naroon ang Diyos, may pagpapala. May pagpapala. Si Joseph, amen? Kailan niyo ba sa hirap? Si Joseph, buhat po sa pinagmalupitan ng mga kapatid niya hanggang ibinenta po siya. Diba? Sa mga Ismailita, ibinenta na ng mga Ismailita po sa mga kapitan doon sa ng Paragon. Tapos yung Badawli nakakulong. Diba? Pero mga kapatid, sabi ko dyan, kaya pinagpala ang bayan ng Ehipto kasi may tao sinasamahan ng Diyos. Amen? Pinagpala ang bayan ng Ehipto noong panahon niya dahil
dahil sa Kanya sinasamahan ng Diyos. Gusto niyo bang bansa ito pagpalain ng Diyos? Mapuno ito ng mabubuting pangangailangan ng lahat ng tao na bubuhay sa lugar na ito. Kung gusto niyo mapagpala ang lugar nito, mapuno ito ng pagpapala ko ng Diyos. Mapupuno lang ito ng pagpapala ng Diyos sa kita ng mga tao sinasamahan ng Diyos. Amen. Isino yung mga tao na yan na sinasamahan ng Diyos? Taas ng kamay ng mga tao sinasamahan ng Diyos. Hallelujah. Papurihan natin ang Diyos. Pagpapalaan ng Diyos ay dito. Kaya kasama natin ang Diyos sa bansa ito. Kasama po natin siya. Ang kailangan lang para manatiling kasama natin ang Diyos, magmahalan natin. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero sabi po, ang Diyos na ito ay nakikita po sa atin. Amen. Kung tayo nagmamahalan. Na yung kamay na mayroon ng Diyos na handang gumawa ng mabuti, nawa ay magiging kamay natin. Amen. Nang sa ganon, yung pag-ibig na mula sa Diyos, may pagkaman natin na ang Diyos patuloy ang pagsasama niya para nasa natin. Isa lang ang pinaniniwalaan ko. Kung sa lugar na yan, naghahari ang Diyos, hindi magkukulang ng anumang bagay ang mga tao sa lugar. Tuloy ko natin kaya tapat ang Diyos at pinananaw sa Amen. Panalangin natin ang pagsasama ng Diyos sa atin sa taon ito na pagpalain ang lugar nito na ating kinaroroonan. Amen. Tayo ang magiging daan upang ang pagmapala at pagmamahal ng Diyos maranasan ng mamamayan ng Hong Kong at ng lahat ng OFW na rito. Amen. Tumayo po tayo lahat. Yung po natin ang ating ulo, pigit natin ang ating mga mata. Ama namin na sa langit, ang ating ng puso po namin ay makagawa ng mabuting Diyos. Sabalit hindi ka lang kadalian, Panginoon Jesus. Kami dumadalangin na kami inyong samahan. Kami ay dumadalangin na kami po inyong paghahirap. Dumadalangin kami kayo ng Jesus. Ang pag-ibig mo ang siyang patuloy pumuno ng puso mo namin. Ama namin nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buklurin mo kami sa lugar ng Lord, kami mga tinawag mo sa gawain mo dakilang at siyagay. Buklurin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Buklurin mo kami ng pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong Jesucristo. Pagsasama-sama dito sa banal ng gawain o Diyos ay patuloy magiging daan upang ikaw ay aming makasama sa bansa ito. At ang mga pagpapala mo Diyos, dumami sa bansa ito, Ama, sa ngalan ng aming Jesucristo. Patuloy na kausapin ang Panginoon Jesus. Ilapit niyo ang puso niyo sa Kanya ngayon. Kausapin niyo ang Panginoon Jesus. Hingin niyo sa Kanya, hingin niyo. Alam na mabuting nais niyo. Kung paano ihirap ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagsasama-sama dito ninyo sa Diyos. Pinatawag ka ng Diyos at mga kasalanan mo. Inialay ni Kristo ang buhay niya para sa kapatawaran ng kasalanan mo upang muli makapaging tayo malayo makalapit sa Diyos, upang muli tayo mga kapatid saan makalapit at mahingi sa Diyos ang anumang pananalangin kaibigan. Nakikinig siya sa puso mo yung kausapin mo kay Jesus.
sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon Jesus, bago mo kami dalhin sa gawain ito. Alam mo kung ano mga umiiral sa buhay namin hindi mabuti. Alam mo kung gaano maraming tao amin nasaktan, nasira, Panginoon Jesus. Alam mo kung paano kami naging isuwain na anak. Naging taksil na kaibigan, na hindi naging mabuting kaibigan. Batid mo lahat, Panginoon Jesus. Ang pag-iral mo kasumalingan sa aming buhay, pagdaraya na aming ginagawa. Pero sa kabila ng lahat na yun, Panginoon Jesus, minahal mo pa rin kami. Hindi mo kami matiis, hindi mo pa rin kami iniiwan. Salamat, Ama, sa bugtong mong anak na ibinigay para sa kapatawaran ng aming kasalanan at para muli kami magkaroon ng buhay na nakaugnay doon sa iyo. Dalangin namin, Ama, na ang buhay na mula sa iyo at uli makita sa amin. Mahayag sa amin, Panginoon Jesus. Tulungan mo kami na araw-araw magawa namin ang mabuti. Hindi lang sa mga taong mabuti sa amin, hindi sa mga taong Panginoon na minahal mo kahit makasalanan, magawa din namin mahalin. Sa mga taong may pagkukulang, sa mga taong minsan nagpapasakit sa amin, tulungan mo kami mahalin tulad ng pagmamahal mo, Diyos. Salamat, Panginoon Jesucristo. Inihiling po namin, tanglawan mo kami yung iyong liwanag at nawa maging liwanag kami sa mundo ito para makilala kanila at tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas at higit sa lahat kilantin ang pagmamahal na laan mo sa amin, Ama, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon Jesus, hindi mo aming mga dalangin sa hapon ito. Taas natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon. Ama, na ito kahilingan ng bawat isa sa amin. Mga kahilingan ng Diyos saan hindi lang ito para sa amin, kundi para rin sa mga taong nais namin na makaranas ng iyong pagmamahal. Kaya hiniling namin, Ama, ipagkaloob mo sa kanilang kahilingan nila ngayon, tulad ng pagkakaloob sa amin ng bugtong anak na sa Jesucristo. At habang ang bawat isa na rin ito sa bansang ito ng Hong Kong, O Diyos, at ulimubo kami, O Diyos, na samahan, gabayan araw-araw, biyayaan ng magandang kalusugan ng kalakasan, pawigin ang mga karamdaman na mayroon sa aming buhay. At dalangin namin, dakilan Diyos, pagpalain mo ang aming mga pinaglilingkuran, ang pinaglilingkuran ng bawat isa, Panginoong Jesus. Dalangin namin, O Diyos, pagpalain mo po sila at ang pag-ibig meron ka rin, dakilan Diyos, ay pag-ibig na paghariin mo sa kanilang puso, Panginoong Jesus. Ang lahat na naglilingkod sa kanila sa lugar na ito ay patuloy namang matutunan nilang mahalin ng ilang Israel sa kanan po ng aming Jesucristo. Punuin mo ang aming mga kapatid, lagay sa mga kamay nila, araw-araw mabubuting bagay ng kanilang kailangan at ng kanilang mga mahal sa buhay, Yahweh. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamatan natin, papurihan at pasalamatan ng Panginoong Jesus at patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Manatili po tayo nakatayo, brothers and sisters, and dasalin po natin sa Salmo 55 o awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nag-aaral ng pagbubuo ng kataas-taasan at mananatili sa kanyang kapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon o kataanan, ikaw ang Diyos ng kanyang pinakatagalan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa walang mamita. At kahit anumang mabigat na sala, di ka magdadanas. Lulumban niya sa lilim
sa iyong harapan sa libong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay ng isang panglibo. Di ka matatakot at tinitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid sa pamamaw ng iyong mga asal. Yaong masasama ay hindi ka mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang ginawang katapagsanan at ang pinili mo mag-iingat sa iyong katas-katas. Hindi maabuti ika'y mapahamak ng walang karata. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming mujer silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparong iyong ingatan. Sa kanilang palad ikatayuan sila ng tatas. Nang hindi masaktan ang mga ng tatas. Kahit ang tapakan mo ay may lumas na mapagsig. Di ka maano ang pagkikitiyong mabulis. Ang saan ng Diyos, aking iniligtas ng tapat sa akin. Ang iingatan ko ang sinumang taong ako'y kinalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumayulay ang isa sa tuwa. Aking iniligtas ng bawat isa ay maranaman. Sila'y bibigyan ko kagamitan ng mga kabuhay at nakatitiyak ng tatanungin nila ay kaligtas. Maaaring pilit ko ang langit at hindi ko matatamulan. Maaaring padala ako ng banang mapagsak na iyong pagpalito. Maaaring pagkanapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sarili ng bayan ito na aking pinili ay mapakababa. Manalangin, hanapin ako ang kaligtan ng kanilang masama. Iringan ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang buhay ang katirasaya at kasaganahan. Ito